So, hindi pa rin po makauwi ang mga taga-isla ng Kinartakan o Kinatarkan. Diyan po yan sa Santa Fe sa may lalawigan ng Cebu. Inilikas po sila matapos magkaroon ng hinihinalang tinatawag na sinkhole. Butas po sa lupa. Pero ang Mines and Geosciences Bureau o MGB hindi na raw nagulat kung nagkaroon ka ng tinatawag na sinkhole sa lugar na yan. Nakatutok live ang nag-iisang Bobby Nalsaro ng GMA Cebu. Bobby, maayong gabi. Mike, mayong gabi, nanatili sa simbahan at paaralan ang 45 pamilya ang inilikas matapos makita ang mga malaking bitak sa lupa na pininiwalaang sinkhole sa Kinatarkan Island sa Bantayan, Santa Fe. Mula sa kawit sa bayan ng Medellin, 1 oras ang ibinabiyahe ng aming news team papunta sa isla ng Kinatarkan sa sitio Dapdap, Barangay Langob. Makikita ang pinaniniwalaang sinkhole na nagbigay ng pangamba ngayon sa mga residente. Tinatayang 40 by 40 feet ang lapad ng butas at may lalim na mula sa hanggang 17 feet. Kaagad namang kinordon ang lugar at inilikas ang 45 families na nakatira sa paligid. Noong Biyernes pa raw, walang tigil na ang pag-ulan sa isla. Ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR tila hindi na nagulat sa pagkakaroon na muli ng sinkhole sa bayan ng Santa Fe. Karaniwan daw ito sa mga isla sa magmula sa limestone o apog. Sa topographic map na ipinakita ng MGB, marami daw ng sinkhole ang nakikita sa lugar. Posibleng nakadagdag ang pag-ulan sa pagguho ng lupa. Bibisitahin daw ng MGB ang lugar para matukoy ang sanhi sa pagguho nito. Samantala, sa kabilang bayan ng Daan Bantayan, 76 family mula sa 17 barangays ang binaha. Sa kuha ni Youth Scoper John Kevin, makikita ang lakas ng daloy ng tubig mula sa umapaw na sapa. Umaabot hanggang 3 talampakan ang baha. Ayon sa mga residente, walang tigil ang pag-ulan mula pa noong Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Ang dala nitong pinsala kitang-kita kinaumagahan, tulad lamang ng landmark ng bayan ng Daan Bantayan na nalubog sa baha. Si Flaviano Moralde Jr., 65 years old, nagkaligtas matapos tangayin ng tubig ang sasakyan ng kanyang minamaniho. Pagsaylo sa Sinubukan daw sana niyang makatawid sa tulay sa barangay poblasyon kahit grabe na ang baha. Buti na lang at nakahawak siya ng laking puno ng bakawan. Sa assessment naman na pinadala ng NDRRMC, ang pagbaha sa Daan Bantayan ay sanhi ng baradong drainage, masikip na daluyan ng Magsaubay River at ang pagtambak naman ng isang lugar sa sitio San Pedro, Barangay Poblasyon. Mike, paalala ng MGB dito sa Visayas sa mga opisyal sa isla ng Kinatarkan na huwag munang payagan ang mga residente doon na makalapit sa sinkhole dahil hindi pa nila alam kung lalaki pa ang pagguho sa lupa doon. Mike? Daghang salamat, Bobby Nalsaro, GMA Cebu.